Mga kababayan, kamusta kayong lahat dyan? Isang mainit na diskusyon na naman ang ating haharapin ngayong hapon na ito. Nakita niyo na ba ang mga headlines? Yari ka, Sara. Lagot sa batas. Pero teka muna, bago tayo madala sa agos ng emosyon, may isang boses ang naging malinaw kamakailan. Isang abogado ang nagsalita at hindi ito ang naratibong gusto ng mga kritiko. Let's talk law, not just feelings. Sa ating sistema, innocent until proven guilty. Pero sa social media, parang guilty until proven innocent ang laro. Ang sinasabi ng legal experts, marami sa mga paratang ay procedural questions na pinalalaki para magmukhang criminal acts. It's about optics, folks. Habang nag-aaral tayo ng cybersecurity o mobile computing, alam natin na ang data ay pwedeng i-manipulative. Ganon din ang balita. Huwag nating kalimutan ang trabaho from OVP to DepEd. May mga resultang nakikita pero tinatabunan ng ingay. Why? Because a strong VP is a threat to the 2028 chessboard. Witty, matapang, at hindi umaatras. Yan ang tatak Duterte na tila kinakatakutan ng mga tradisyonal na politiko. Para naman sa ating mga OFWs, alam nyo ang hirap ng buhay sa labas. Kailangan natin ng leader na may political will at hindi lang puro mabulaklak na salita. Wait, bago tayo magpatuloy sa deeper analysis, alam ko marami sa inyo ang nanonood habang nagtatrabaho o nag-aaral. Kung kailangan nyo ng high capacity power bank para hindi malobat sa gitna ng live stream o kaya naman anti-radiation glasses dahil babad tayo sa screen, check nyo ang links sa description. Itatag po natin yan. Meron din tayong ergonomic laptop stand sa Lazada o wireless earbuds sa Shopee na trending ngayon. Sulit na sulit ito para sa inyo. Bakit ngayon lang lahat lumalabas? Is it accountability or is it a demolition job? Isang matalinong voter na marunong tumingin sa timing. In an intellectual society, we question the motive. Ang boses ng abogado na ating pinakikinggan ay nagpapaalala. Ang batas ay proteksyon, hindi dapat ginagamit na sandata para sa personal na agenda. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na mabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, tayo tuluyang magpaalam. Kailangan nating pag-usapan ang elepante sa loob ng silid. Bakit ba ganito kainit ang bakbakan? We are seeing a shift from traditional podium debates to digital character assassination. Para sa ating mga BSIT students at mga eksperto sa cybersecurity, alam nyo ang tawag dito. Social engineering yan. Hindi lang ito basta balita, ito ay pagmanipula sa emosyon ng publiko para gumawa ng isang preset na opinyon. Ang target, ang inyong boto at ang inyong tiwala. Napapansin nyo ba
tuwing may magandang survey result para kay VP Sara, biglang may lalabas na issue. Is it a coincidence? In the world of data and analytics, patterns don't lie. Ang pattern dito ay malinaw, neutralize the strongest contender. Sa ating mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya. Alam ninyo ang pakiramdam ng unfair treatment. Ganito rin ang nakikita natin sa political landscape. Ang isang leader na galing sa probinsya na may sariling paninindigan ang laging magiging target ng Imperial Manila politics. Pero gaya ng paggamit natin ng smartwatch with health tracker, check the link below. Guys, itatag din po natin yan. Para sa monitoring ng stress sa trabaho, kailangan din nating i-monitor ang health ng ating demokrasya. Let's be intellectual about this. When a lawyer speaks, they look at evidence. Ang ebidensya ba ay beyond reasonable doubt o beyond reasonable noise? Sa ethics at information assurance, itinuturo ng integridad ay hindi lang tungkol sa paggawa ng tama, kundi sa pagiging patas. Ang pag-atake sa budget ng OBP ay hindi lang usapin ng pera, ito ay usapin ng serbisyo. Kung tatanggalan mo ng resources ang opisina na tumutulong sa libo-libo o kaya milyon-milyong Pilipino, sino ba talaga ang talo? Hindi si Sara. Ang talo ay ang mamayang nakikinabang sa mga satellite offices niya. Kaya bago kayo mag-check out ng portable neck fan sa Shopee para palamigin ang ulo nyo sa init ng politika, isipin nyo muna, sino ba ang tunay na kakampi ng masa? Sino ang hindi takot magsalita kahit lahat ng mainstream media ay nakatutok sa kanya? Ito ang dahilan, Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ating #WalkWithLand community. Tayong filter, tayong firewall laban sa maling impormasyon. Okay, mga kababayan hindi na ito biruan. Ngayong araw, May 4, 2026, ang House Committee on Justice ay naglabas na ng desisyon. May probable cause daw para sa impeachment. Pero bago kayo magpanik o magdiwang, gamitin natin ang ating pagiging critical at informative. Sa mundo ng information technology, alam natin ang tinatawag na false positives. Minsan ang system ay nag-a-alarm kahit walang virus. Minsan naman may sinasadyang ingay para tabunan ang tunay na error. Ganito ang nangyayari sa plenaryo. Sinasabi nilang matibay ang ebidensya, pero bakit nila minamadali ang proseso? Bakit sa gitna ng survey results kung saan nangunguna pa rin si VP Sara para sa 2028, biglang bumubuhos ang mga findings? Para sa ating mga OFW sa UAE, Canada at US, alam nyo kung paano gumalaw ang mga malalaking korporasyon kapag may threat sa kanilang interest. Politics is the same. Ang impeachment ay hindi lang legal process. Is it a political tool? Isang tool para pilayin ang leader na ayaw sumunod sa script ng mga nasa kapangyarihan. And speaking of script, huwag kalimutan ang inyong personal gear sa laban na ito. Kung kailangan nyo ng smartwatch para ma-monitor ang inyong blood pressure habang nanonood ng balita, o kaya naman ay portable neck fan para hindi kayo ma-heat stroke sa init ng ulo sa gobyerno, check the Shopee and Lazada links. Trending din ngayon ang Zalora Best Finds para sa mga gustong magmukhang professional habang nag-a-analyze ng batas. Sinasabi ng ilan na yari na si Vice President Sara, pero nakalimutan yata nila kung sino ang kinakalaban nila. Isang Duterte na sanay sa bakbakan, isang abogadong alam ang pasikot-sikot sa batas, at isang leader na may suporta ng silent majority. Sa ating mga cybersecurity studies, alam natin na ang pinakamahalagang defense ay resilience. Hindi yung hindi natetest, hindi yung kakayahan mong bumangon pagkatapos ng atake. Ang bawat impeachment complaint ay parang isang brute force attack sa isang server. It's noisy, it's aggressive, but if the core is solid, it will stand. Ang tanong ko sa inyo, saan tayo tatayo? Do we follow the narrative of 55 members of the committee
Or do we look at the millions of Filipinos who still believe in her service? Ang pagiging woke sa channel na ito ay hindi pagiging sunod-sunuran sa uso. It's about having the intelligence to see through the smoke and mirrors. Kaya bago tayo mag-grand finale, i-recharge muna ang inyong mga gadgets gamit ang ating recommended high-capacity power bank. Dahil ang laban na ito ay mahaba. Hindi ito sprint. Ito ay marathon patungong 2028. At sa bawat hakbang, kailangan nating maging handa. May alam at higit sa lahat, walang takot mga kaibigan. Okay sa huli, kayo ang judge. Huwag hayaang mabulag ng clickbait ng walang laman. Tumingin sa track record, tumingin sa legalidad, at higit sa lahat, manatiling gising. This is #WalkWithLan. Nag-uulat ng may talas at katotohanan. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.